Magandang araw, ako po si Christian Esguera at narito mga balitang hindi nyo dapat na-miss ngayong linggo. So help me God. Nagpatuloy nitong Lunes ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iniharap ng House Prosecution ang ikalawang testigo nito, si Attorney Jeremy Lotoc, NBI Regional Director sa Bangsamoro Autonomous Region. Dating pinuno ng NBI Cybercrime Division si Lotoc na nagsagawa ng investigasyon sa mga pahayag ni Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Arneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Lotoc, itinuring ng NBI na seryoso ang mga pahayag ng Vice Presidente. May sapat umanong batayan para imbestigahan ang mga ito dahil si Duterte na mismo ang nagsabi sa livestream press conference niya noong November 2024 na may kinausap na siyang tao para patayin ng 3 sakali may mangyari sa kanya. Ipinaliwanag din ni Lotoc na mandato ng NBI na imbestigahan ang mga banta laban sa matataas na opisyal ng gobyerno. At hindi raw maaaring gamiting depensa ang freedom of speech dahil may mga elemento ito ng isang krimen na grave threat. Sa cross-examination, sinubukan ng abogado ni Vice President Sara Duterte na pahinain ang testimonya ni Lotoc sa pamamagitan ng mga teknikalidad, kabilang ang umunay bias at maging typographical errors sa mga dokumento. Pero hindi nito nabago ang testimonya. Paulit-ulit din ang ilang tanong ng depensa pero nanatili ang sagot ni Lotoc. Kapansin-pansin naman na halos isang oras na wala si Senator Alan Peter Cayetano habang lumabas din sa gitna ng proceedings si Senator Robin Padilla. Martes, day 5 ng trial, inanunsyo ng private prosecutor na si Lorna Capunan na hindi na ipatatawag bilang testigo si Zuleika Lopez. Nakatakda sanang iharap si Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President sa witness stand itong Miyerkules. Pero ayon kay Capunan, hindi na kailangan ng kanyang testimonya dahil na-establish na ng prosecution ang mahalagang punto sa pamamagitan ng 2 testigo mula sa NBI, sina Senior Agent John Mark Calilong at Regional Director Jeremy Lotoc. It is the wisdom of the public prosecutors as expressed through this representation that we find it totally unnecessary, redundant, and a surplusage to still present Attorney Zuleika Lopez. Tinanggal na rin ng prosecution sa witness list si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Corroborative lamang din umano ang magiging testimonya niya. Ayon sa prosecution, sapat na ang testimonya ni Calilong at Lotoc kasama ang 64 documentary exhibits upang patunayan ang authenticity ng video at ang seriousness ng banta. Sa madaling sabi, iiksi na ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Sa naunang cross-examination kay Lotoc, sunod-sunod siyang tinanong ng mga senator judges tungkol sa kalidad ng NBI investigation at sa kanyang credibility bilang testigo. Pinakamatindi si Senator Robin Hood Padilla. Inungkat pa ni Senator Robin Hood Padilla ang di umanay reklamong nakabinbin laban kay Lotoc. Tinanong din siya ni Idol kung may kaalaman daw ba siya sa Islam para maging NBI Regional Director sa BARM. Meron po kayong kaalaman sa Islam? In terms of what do you mean kaalaman, sir? Yung Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So, Yeah. ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no? Yes, sir. Kahit naman ho sino pwedeng i-assign kahit saang regional office dito sa Pilipinas. Di ba po parang Regional autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Konti siguro, sir. Ano po yung konti na yun? Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan nung Siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam, ano? Napag-usapan din muli ang di umanay Operation Romanov. Ayon kina Lotoc at Senator Erwin Tulfo, ginamit na ang salitang Romanov ni Davao City Mayor Sebastian Duterte noong January 2024 sa isang maisog rally bilang umunay banta laban sa First Family. Ayon kay Lotoc, tinangka ng NBI na imbitahan ang isang Princess Maui na nagbangkit sa Operation Romanov noong presko ni Sara upang linawin ang sinasabing operasyon, pero hindi umano ito sumipot.
Kaya nagbigay pa nga ng konting lecture si Robin Hood Padilla tungkol sa Romanovs. Alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali, sa Russia. Sa Russia. Opo. Sino po ba yung nakakalaban ng Tsar? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong... Yun. Kasi napakahalaga pong malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. Kung hindi nyo po nag-gets si Senator Robin Hood Padilla, hindi po kayo nag-iisa. Hindi ko rin po mag-gets kung ano ba yung logic niya. Siguro ganito na lang, no? Tayo na po yung mag-adjust sa kanya. Okay? Sa Day 6 ng impeachment trial, naging mainit ang diskusyon sa alegasyon ni Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, at muli, Senator Robin Hood Padilla na may coordinated di umano na campaign laban sa kanila. Ang itinuturo nilang dahilan, ang sunod-sunod na kasuhan laban sa ilang mga senador habang umuusad ang impeachment trial. Kabilang dito ang pag-aresto kina Senators Jingo Estrada at Rodante Marcoleta sa kasong plunder at ang bigla umunong pagsisiyasat ng NBI sa mga alegasyon ng anomalya kaugnay sa 2019 Southeast Asian Games. Under investigation din si Robin sa kasong obstruction of justice dahil tinulungan nito umanong makatakas sa Senado ang puganting si Senator Bato de la Rosa. Binabawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works. Ito naman ang rant ni Senator Pia Cayetano laban kay NBI Director Melvin Matibag. Is he trying to intimidate us not to ask him tough questions? If hindi pa nanakot yun, then I don't know what is. Kung hindi pa ninindak yun, then I don't know what is. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yun. Hindi ako mababaw. Pero I'm asking you, dear colleagues, huwag tayong papayag. The Filipino people deserve better. We deserve better. Ang tanong, dapat ba pinag-uusapan sa mismong impeachment trial? Hindi ba pwedeng mag-statement na lang sila? O magpa-press call? O mag-Facebook live? Samantala, nagpresenta ang prosecution at defense tungkol sa planong pagsabina sa tax, bank at anti-money laundering council records si Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio para patunayan ang illegal na yaman di umano. Ayon sa prosecution, malinaw sa batas na maaaring buksan ang confidential tax information sa isang impeachment proceeding. Iginiit din itong hindi absolute ang bank secrecy law kapag impeachment court ang humingi ng records. Hindi rin umano maaaring gamiting hadlang ang Data Privacy Act. Walang kaduda-duda. May karapatan at kapangyarihan ng impeachment court na ipasabina ang mga dokumento ni VP Sara Duterte. Pero sabi po ng kampo ni Vice President, irrelevant daw ang mga bank records, AMLAC reports at BIR records. Lalo na daw yung mga transaksyon na nangyari bago siya umupo bilang pangalawang pangulo dahil wala raw itong kinalaman sa kasong ito. The prosecution respectfully but vehemently disagrees. Pero para sa defense, hindi ang kapangyarihan ng impeachment court ang pangunahing issue. Inilabas na naman ng kampo ni VP ang fishing expedition card. Iginiit din nilang hindi impeachable official si Mans Carpio, kaya hindi dapat isama ang kanyang personal financial record sa inquiry. When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. And that is exactly what confronts this very court today. And that is why the defense has taken the position that the prosecution's requests must be denied. Nagkoko sa mga senator judges upang pag-usapan ang issue.
Sa Lunes, July 20, inaasahang maglalabas ang impeachment court ng ruling kung papayagan ng subpoena para sa tax, amlak at bank records ng mag-asawang Duterte. Samantala, lalo pang pinaikli ng prosecution ang witness list nito para sa Article 4 na tumatalakay sa grave threats ni Vice President Sara Duterte. 6 pang testigo ang kanilang inalis, kabilang ang dating sheriff sa Davao City na sinapak ni Sara Duterte. Si NBI Director Melvin Matibag na lamang ang kanilang huling testigo para sa Article 4 at inaasahang haharap siya sa July 21. Pagkatapos ito, inaasahan ng tatalakayin ng Article 1 na may kinalaman sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa ibang balita, pinatay ang American marine biologist na si Kent Edward Carpenter na binaril sa loob ng kanyang bahay sa Negros Oriental. Si Carpenter ay hindi lamang kilalang eksperto sa marine biodiversity. Isa siya sa mga scientific experts na tumulong sa Pilipinas sa matagumpay na arbitration case nito laban sa pag-angkin ng China sa halos kabuuan ng South China Sea. 10th anniversary ng ruling nitong nakaraang linggo. 5 suspect na aresto at kinasuhan ng robbery with homicide. Sa kanyang testimonya sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, pinatunayan ni Carpenter ang panghuhuli ng Chinese fishermen sa mga endangered marine species at giant clams. Inilahad din niya ang pagkasira ng coral reefs dahil sa dredging at paggawa ng artificial islands sa China. Professor Emeritus si Carpenter sa Biological Sciences sa Old Dominion University at kinikilalang international authority sa marine biodiversity. Speaking of China, naglabas ang napaka-racist na video ang China Daily noong July 10. Makikita rito ang isang brown monkey na nakasuot ng barong Tagalog at salakot, nakatayo sa isang stage na nasa ibabaw ng naval vessel at pinakakanta ng karaoke. Pinalalabas sa sunod-sunuran lamang ang Pilipinas sa ibang bansa. 2 kamay ang makikita na kumakatawan sa US at Japan at inuutusan ng unggoy na kumanta. Malino na reaksyon nito pati na ang Batanes claim sa inununsyong maritime delimitation talks ng Pilipinas at Japan, pati na rin sa patuloy na paninindigan ng Pilipinas sa arbitration victory nito noong 2016. Ang paggamit ng brown monkey ay bumubuhay sa matagal ng racist at colonial trope na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mababang uri o hindi ganap na tao. Kaya mabilis itong pinalagan at kinundina ni Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela. Isang term lang ang nasa isip ko eh. This is actually racism, no? I cannot think of any other reason to justify the level of such racist portrait ng Pilipino para sabihin na we have to do this kasi desperado na tayo sa arbitral award eh. Or we have to do this kasi nananalo sa narrative ang mga Pilipino. Walang ibang dahilan eh. This is just pure racism eh. Para maliitin ang lahi ng Pilipino. Kinabukasan naglabas po ng statement si Senator Robin Hood Padilla at binanatan o binatikos yung video ng China na talagang kabati-batikos naman. Pero for some reason, binatikos din niya at sinisi pa si Rear Admiral J. Tariela. Tapos nagbigay din siya ng konting lecture. At dun sa kanyang lecture, para bang inaamin niya na unggoy tayo. Sa ibang balita, patay ang isang kilalang anti-Duterte at pro-BBM vlogger sa Caloocan. Tinambangan si Mima Alicia ng mga lalaking nakamotor habang papasok ang political vlogger sa kanyang inuupahang bahay. Sugatan din sa pamamaril ang kanyang live-in partner. Ito po yung ilang takeaways natin dito po sa linggong nagdaan. Dito po sa impeachment trial, kitang-kita naman po yung bias ng ilang mga senator judges na kulang na lang po hubarin yung robe nila at lumipat at umupo kasama yung mga defense lawyers ni Vice President Sara Duterte. Ito naman China, kitang-kita kung gaano kaliit yung tingin sa ating mga Pilipino. Sa paningin nila, mga unggoy lang tayo na kinokontrol ng mas malalaking mga bansa. Hindi ba kayo mainsulto doon? Pero sa kabila nito, tahimik yung mga katulad nila Senator Alan Peter Cayetano. At least as of this recording, wala pa po tayong nadidinig mula sa kanya. Pero nung minsang nakarikature yung presidente ng China na si Xi Jinping, talagang nagpuyos po itong mga tulad nila Alan Peter Cayetano, nila Rodante Marcoleta, and of course itong si Idol Robin Hood Padilla. Ito namang si Robin, talagang sinisi si J. Tariela. Ang sabi niya, si Tariela raw yung nagsimula nito. Pwede ba? Napakaliwanag na hindi po yun totoo. Kaya huwag po kayo maniniwala doon. Kaya kung hindi po natin ito i-debunk, hindi po natin ito iwawasto,
delikado po dahil baka may maniwala dun po sa mga tulad ni Robin Padilla. At ang mangyayari po rito, ang makikinabang, China. Kaya importante po yung pagtutuwid ng mga maling impormasyon, lalo na kung galing mismo sa mga opisyal ng gobyerno. Lagi pong tatandaan, facts first.